If I'm not mistaken, pakicorrect po ako, na sinabi niya na traidor daw kasi siya ng Ilang ilang senador kasi ang pangako sa kanya, ibabalik sa kanya ang leadership. Una, ako, Senator Mig Zubiri, mas importante sa'yo yung maging Senate President ka ulit kesa sa pangangailangan or panawagan ng mamamayang Pilipino na ating sugpuin or hulihin natin yung mastermind ng pagnanakaw sa kaban ng bayan na lantaran na ho, kapakapalan na po to. Ano po bang ginagawa nyo? Ayaw ko lang dyan, yung they're calling for the resignation of Senate President Alan Peter Cayetano while inside the Senate. Not only that, bakit ang ingay-ingay nila ng pag-resignin yung Senate President ngayon na si Senator Alan Peter Cayetano? Pero bakit ang tatahimik ninyo sa nakawan sa gobyerno? Sa BBM resign. Diba? Ipinaparesign nyo si Alan Peter, pero never kayo nagsasabi na BBM resign. Exactly. Diba? Diba? Na si BBM naman ang punot dulo nitong mga nakawan na ito. Sabi, Diba? kung ganyan naman kayo na ayaw nyo naman sumigaw ng BBM resign, ganito na lang. Tayong lahat, sabay na lang tayo, magsigaw tayo ng snap election na lang. Di ba? Oh, eto. Sige, snap election na lang, pati senador. Yung national offices kasi ang congressman local yun eh. Di ba? Local yun. President, vice president, lahat ng senador, snap election tayo. Lahat tayo sigaw ng ganun para fair. Di ba? Tama. Snap election din yung pati ang posisyon ng vice president. Open lahat. Kaya para naman po, fair naman po na ang problema talaga natin ngayon ay ang corruption, inflation, Diyos ko, smuggling. Magandang araw, Pilipinas! Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinyon sa social media, May isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis, katotohanan. Dito walang iwasan. Walang paligoy-ligoy, Sa totoo lang. Yan, mother. Yan na, ha? Aba, ang outfit natin, ready. Saan nang, galing ka ba sa exercise, sa boxing, or bumalik ka na dun sa iyong ano? The Queen of Bardagulan is in the house. Diba? Pero mother, sabi mo parang UP, ano ba yan? UP colors ito, Kati. Alam mo, kaya ko na lang to nilabas kasi pumayat na ako. Oo nga. Di ba? Oh, look at the face, it's di ba? getting smaller. Thank you kay Dr. Baker, ha? Oo nga, Dr. Baker, maraming salamat sa palibreng, ano yun? Yung drip. Collagen drip. Oo. Kati, anong topic natin ngayon? Naku, Alam ko na ang topic. Sure yun, di ba? Yung oo. pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Oo, mother, parang halatang-halata, no? Parang yung halatang-halata ako sa akin, yung halatang-halatang pinipigilan ang flood control. Kasi bakit nauunong hulihin ang mga senador kaysa dun sa mga binanggit na mga testigo tungkol sa flood control projects na mga congressman? Bakit diba? hanggang ngayon si Garjola ng CWS Party List, ha? Hanggang ngayon walang balita. Walang balita kay, sino pa yun? Congressman Momo? May nabasa pa ako mga ganun Yung mga contractors. Mga contractors. Diba? Contractors. Ha? Hanggang ngayon wala. Inuuna ang senador, si Senator Revilla. Ayun naman si Senator Jinggoy. Tsaka yung crush mo, Kati, na si Rimulya. Ano ba nangyari doon? Na-disappoint ako doon Biro mo sabi ni si SP Alan sa kanya gumaganon si SP Alan sa kanya na Don't do this, something like that. Don't do this. You respect the institution of the Senate. Never ito nangyari. Kahit noong si time ni President Cory at pinahuli si si Juan Ponce Enrile ay hindi inuli sa loob ng Senado. Kasi merong Kati, merong rule na sa separation of powers at saka the Senate as the upper house, highest institution ng legislators, ay hindi dapat inaaresto ang mga senador kung nasa loob sila ng Senate premises. Ibig sabihin, kahit nandun lang sila sa ground floor, wala sila sa kanilang opisina, as long as inside the Senate building and while the Senate has a session on that day. Pero ito, ang ginawa ni Rimulya, talagang pipilitin pa niya
na parang gustong-gusto pa niyang pusasan si Senator Jinggoy doon. Nagko-cooperate naman. Tumayo naman, in fairness sa kanya, napaka-dignified niya. Yeah. At sabi nga niya, pwede naman ako mag-seek ng protective custody sa Senate kasi may session naman. Pero hindi ko gagawin yan. Dahil haharapin ko ito, ako po ay susurrender. Etong namang si Remulla, alam mo, Pilipino tayo, Secretary Remulla Pilipino tayo, we have to give. Sana, allow mo na lang yung senador to save his face, di ba? Yeah. Kasi senador naman siya di ba? Hinalal yan ng tao. Ikaw, hindi ka nga hinalal ng tao, na-point ka lang ni BBM, di ba? Kaya lang crush ka ni Cathy, kaya hindi kita masyadong ibubrutal ngayon. Kaya, pero makinig ka, Secretary Remulla. Yung asta mo na yan, hindi ka na talaga magugustuhan ng tao. Yung astang, you are being brutish. Yan, English na. Yung, pastigan na ba? Sabi ba naman niya, Cathy, sa kay Senate President Cayetano, please don't do this, sabi ni... Sen. Oo, ni Cayetano. Yeah. SP, Sagot mo naman niya kay SP Sir, you have lost that privilege when Senator Bato did not surrender. Alam mo, Mother, may mali dun sa statement na yon. Kasi una sa lahat, as I remember, di ba, yung sila mismo sa kanila nang galing kay President BBM, sinabi rin niya, wala namang warrant of arrest sa mga panahon na yun si Senator Bato. So, saan nang galing yung sinasabi niya na parang nakatakas or pinabayaan niya or hindi sumuko? O hindi wala sinuko. naman. Inconsistent ka, Secretary Remulla. Kasi pumunta ka pa sa Senate, sinabi mo naman na wala namang warrant Correct. Tapos ngayon sasabihin mo sa Senate President Cayetano, you lost that privilege when Bato did not surrender. At saka, Secretary Remulla, ikaw hindi ka abogado Kaya, hindi pwedeng palampasin dahil alter ego ka ni BBM Secretary ka Correct. Yung privilege po, hindi po yun up to you na kung tumanggal ng privilege na yan. Kung privilege yan, that is not a privilege. That is a rule or almost a rule because that is customary. That is a customary courtesy because of the separation of powers. Because ikaw, executive ang functions mo Pero mo, sabihin mo, you've lost the privilege. Bakit, Secretary Remulla? Ikaw ba nagbigay ng privilege na yan? Kaya ikaw ang pwede ring bumawi? Exactly. Hindi po kayo pwedeng bumawi ng privileges at rights namin. Dahil kung yan po ay nasa batas, di po ba? At yan po ay nasa prinsipyo ng demokrasya, hindi po ninyo yan basta-bastang mabawi sa amin. Kaya ayaw na ayaw ko yung sabi mo, you lost that privilege when you're... Alam mo, nagpapa-presidential effect itong si Remulla, si John Vic Alam mo, hindi na. Sinabi mo na walang warrant of arrest si Estrada. Ngayon, sasabihin mo na you lost that privilege when Senator Bato. When Senator Bato de la Rosa did not surrender. Okay lang, Mother, kung talagang nung mga panahon na yun nga is yung may talagang, warrant of arrest. Wala diba? naman Si Trillanes lang daw ang may hawak ng warrant of arrest Tsaka, tingnan mo naman yan kung talagang pipilitin nila ni Senate President Cayetano, pipilitin ipasok sa kwarto si Senator Jinggoy and will declare, the Senate President will declare he's now under our Senate protective custody. You wait for the Senate, the session to adjourn. O di ilang araw pa yon, di ba? Ganyan. Pero hindi nag-resist si Senator Jinggoy Estrada. Hindi siya nag-claim ng kanyang yun ang privilege niya sa Senado. Yun ang tinatawag na privilege niya sa Senado. At hindi yan pwedeng si Remulla ang makaka-take away niyan. Kung talagang protective custody siya doon ni SP Alan Cayetano, anong gagawin ni Secretary Remulla? Wawasakin niya? Ibabarina niya yung pinto ng opisina ng Senate President? Hindi ba? It's going to be katawa-tawa. Hindi po ba? Kaya po tingnan nyo ang demeanor
ng mga majority senators. Kita nyo si Senator Marcoleta, nasa kilikod. Si Amy, nasa tabi mismo ni Senator Jinggoy. O si Camille Villar, nasa likod ni Senator Jinggoy. Sabi lang kasi sinabi ni SP Cayetano na, we will walk with him Exactly. outside the Senate. Paglabas niya sa Senate building, he will go with you. Di ba ba? Ngayon sasabihin niya, hindi daw nag-surrender, in-arrest daw niya. Paano mo masabing hindi yan nag-surrender? Hindi ka naman nakaserve pa ng warrant of arrest, lumabas na nga siya Lumabas na nga siya para makasurrender siya sa inyo Alam mo, ito talaga ang hindi ko maintindihan bakit ngayon wala nang parang wala nang good manners ba? Kati. Ang cute ni, ni Sen. Rodante Marcoleta, Oo. nakahawak talaga kay Jing, parang tatay. Oo, tsaka siya, kasi he's a lawyer, di ba? Oo, correct, Kaya correct. hinawakan niya talaga, Kaya, eto namang minority, nagpa-picture doon, naka-gown pa. My God. Sayang ang gown, ha? Nagpa-picture. Puro optics. Alam mo, nagtataka rin ako, Mama Bing, na grabe ang atake sa liderato ng Senate ngayon, no? Halatang-halata talagang sinasabotahe, halatang-halatang pinapasama, at nagkakaisa yung mga supposedly na mga luminaries na abogado na dapat nagtatanggol sa institusyon or kung ano yung dapat na paninindigan ng Senado is yung pa mismo ang nagpapasama. Katulad na lang ng paghahalin tulad ni dating Senate President Franklin Diron sa Senate President si Senate President Alan Peter Cayetano sa isang haring walang kaharian. Matapos na mabawasan daw ang bilang ng mga miyembro ng mayorya sa Senado mula 13 tungong 11 kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Noong Lunes, kaugnay ng kasong pandarambong o plunder. Mother, anong klaseng komento yan na nanggagaling sa dating isang senador, kapwa-senador? Ano masasabi makikita mo? naman natin na talagang the political lines are already drawn. Yes. Nagkalinyahan na ito Naging divisive na talaga ang Senado. Ngayon, tingnan mo kung kailan ito naging divisive. Nagsimulan ito naging divisive nung Blue Ribbon Committee Ni Sen. Rodante. Marcoleta na gusto niyang i-investigate yan sila lahat. Lumabas na nga yung, di ba, isa na gustong mag-state witness, yung Diskaya. Yes. Di ba? Tapos kinuha sa kanya yan. Diyan maalala niyo mga kakababayan, diyan Si Gutesa. talaga nagsimula. Si Gutesa, Oo, si Gutesa, di ba? Dun nagkakagulo. Ng affidavit ni Gutesa ay ginamit din ngayon ni Ombudsman Boyeng Remulla sa pagkaso niya kay Martin Romualdez. So, ibig sabihin, he gives credence to the affidavit and testimony of Gutesa. Diyan nagsimula yan, ang hidwaan at linyahan. Kaya yung Senate presidency became the prize na kailangan kung sinong may hawak ng Senate presidency ay siya ang magkokontrol kung ang Blue Ribbon ba ay kanino ibibigay o hanggang saan lang ang kanilang investigasyon dyan. Kung mababaw lang para maging maligaya lang ang mga tao ng konti pero hindi talaga tatamaan si Romualdez, di ba? Hindi nga pinapunta ni-require si Romualdez dyan. Sabi ni Ping Lacson, courtesy daw. Ba't hindi kayo masimigaw ngayon na courtesy naman kayo sa senador? Huwag nyo naman hulihin yan. Correct. Nandito na kami sa session hall So ngayon, 11 versus 11, Kati. Okay, balikan natin yan, Mother, yung Senate leadership, no? Yung pagiging Senate President. Apparently, nagulat din kasi ako dito kay Senate past President, Miguel Zubiri, Senator Miguel Zubiri, no? Na sabi niya, may nilabas siyang statement na, if I'm not mistaken, sa Bukidnon Bar something, if I'm not mistaken, pakicorrect po ako, na sinabi niya na traidor daw kasi siya ng Ilang ilang senador kasi ang pangako sa kanya, ibabalik sa kanya ang leadership. Una, ako, Senator Mig Zubiri, mas importante sa'yo yung maging Senate President ka ulit kesa sa pangangailangan or panawagan ng mamamayang Pilipino na ating sugpuin or hulihin natin yung mastermind ng pagnanakaw sa kaban ng bayan na lantaran na ho, kapakapalan na po to. Ano po bang ginagawa nyo? Pero alam mo, Mother, na
na in a way, I get it. Mm. Kasi nung Senate President siya, may GAA at BICAM din. Oo naman. O, di ba? Oo. So, malaki din yun. Malaki din yun. So, hindi lang siya. Si party nun, si ano rin, of course, sila Grace po. Oo nga, Nandun din. oo. Bakit Diba? ba si Grace po hanggang ngayon? Tahimik. Tanong ako ng tanong. Bakit ba ombudsman, hindi yan siya kasali Yes. dyan sa listahan ng mga isasakdal? Ba't yung sinali si Chis Escudero? Tapos, ang Senate Finance Committee Chair, si Grace po, hindi nyo sinali. Si Asaldico, sinali nyo. Kasi chairman siya ng Finance or Appropriation sa House. Ang sinasabi lang naman namin, ombudsman, baka naman pwede walang exemption. Hindi selective. Hindi selective. Kasi tingnan nyo ginagawa nyo, inuuna nyo yung oposisyon ng mga senador, hindi ba? Kasi ang target talaga dyan, sa tingin ko, mga kababayan, yung hindi lang yung impeachment kasi alam na nila na hindi sila makakuha ng 16 votes, Kati. Correct. Ang target talaga dyan ang Senate presidency dahil yun ang susi sa flood control na investigation. Agree. Ayaw na ayaw nila si Senator Marcoleta dyan, hahawak dyan, Diba? baka may mabubuking dyan. So, it's 11 versus 11. Correct. Oh. So, wala talaga magkakaroon. I don't think magkakaroon ng palitan pag gano'n, no? At saka, Mother, meron pa. May binanggit kasi si Assistant Ombudsman Nico Clavano. Sabi niya, hindi dapat paghaluin ng politika at pananagutan sa batas sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Ginawa ni Clavano ang payag bilang tugon sa sinabi ni Estrada bago siya isinuko sa Sandigang Bayan, kung saan iginiit dito na inalok umano siya ng pagpapaalis sa mga kasong kinakarap kapalit ng pagtalikod sa mayoryang bloke na kaalyado ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito Alam pala mo- yung sinasabi nila na may lilipat na isa. Oo. Para kanila naman yung majority. Yes. At binulgar ni Senator Amy na tinatawagan ng may tumatawag sa mga senador, threatening them na yung mga kaso nila or tutuloy yung mga kaso nila pag hindi sila lumipat. No? So, naniniwala ba ang mga tao sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada? Palagay ko naniniwala. Kasi alam nyo, itong BBM gang na ito, yan talaga style nila eh. Pag hindi kanila makuha sa maleta, kakasuhan ka. Mother, Yun ang typical- naniniwala ang mga Yeah. tao dyan. Typical brat. Alam mo, hindi nakaranas ng hirap. Kapag hindi na nakuha yung brat ho kasi is, alam mo yung spoiled brat, na pag di nila nakuha yung gusto nila, ang gagawin nila ay manghaharas at mangbubuli. Diba? This is the perfect example of everything, no? Tapos So, kung titignan mo si BBM, parang hindi makapatay ng langaw. Di ba? Parang English speaking na parang, bait-bait niya, ganon-ganon. Pero, nervyos na yan, Kate. Ay, oo. Nakita ko doon yung sabi nila sa Bloomberg na interview na he is worried that all of his programs, hindi daw itutuloy, baliktarin daw ni BP Sara pag siya ang naging presidente. ang tanong, may programa ba? No, isa pa yan. Diba? At sa pangalawa, ang totoo naman kaya siya nag-worry, na anxious siya, ay dahil alam naman niya na mananagot siya. Yes. Mananagot siya. Bakit naman si former Senator, President Gloria Macapagal Arroyo, yung ganong kaso na nagbigay na nga ng TRO ang Supreme Court, hinuli pa. Di ba? Hindi nakalabas. Talagang gustong hulihin. Di ba? At nung yung panahon na yun, ang Secretary of Justice ay si Secretary De Lima. Correct. Kaya... Sanay sila sa ganitong galaw. Sanay sila sa ganitong galawan. Kaya wala na, hindi na naniniwala ang mga tao sa'yo, BBM, kaya kan minus 15. Oy, Yeah. grabe ka, BBM. Minus 15. Di ba ang tao pag nililibing ay minus 6 lang? Feet below the ground. Ikaw, BBM, minus 15 feet below the ground ka na. Yan ang laking problema mo na kahit anong pamigay mo ng bigas, kahit anong ganyan-ganyan, alam ng mga tao, inaalaw nyo na mag-smuggling sa sibuyas. Kaya naman, ang sibuyas ay 5 piso na lang. Grabe. Ang mga local farmers ay wala na. Kawawa. Sa kalye na lang ibinibenta. Dahil napakamahal naman ng gasolina papunta
sa Maynila. Ay, wala Grabe, na. no? Yan din ang ginagawa nyo sa amin sa Negros. Yung pinahayaan nyo mag-smuggling ng kalamay, ng asukal. Oo, yun ang malala. Bumagsak yung presyo namin, ang asukal. Dapat tigilan na yan. Dapat kasi, di ba, look, katulad ngayon, nung nagkagera, kung ang karamihan sa produce ho natin, or pagkain natin, mga kagamitan natin, umaaso tayo sa ibang bansa. Pag nagkaroon ng, sa Strait of Hormuz, nagkaroon ng hindi tayo makadaan, saan tayo pupulutin? We need to produce our own products. Oo. Ang dami ho nating way. Di ba? Yun na nga. We can do kaya nating gumawa ng sarili nating asukal. Ba't tayo kukuha sa labas? No, kasi Ang nga bigas Kati, natin and all. merong kickback. Bawat importation may kickback. Yun Yan. Tsaka yung matagal na namin sinasabi yan sa Negros na itong mga fructose sugar, yung mga ginagamit sa mga soft drinks, Kati, at mga sweetener, galing pa yan sa labas. Yeah. Ipinapayagan pa mapasok dito, Ano no? ba yan? Kaya yung sugar mismo na walang bibili, di ba? Yeah. Kasi sa labas galing yung fructose sugar na yan, yung mga syrup-syrup, Yeah, nilalagay yan oo. sa mga soft drinks, ganyan. So yung smuggling po, nagsimula yan nung naupo si Bongbong. Di ba? Alala mo, nung gusto niya talaga, Department of Agriculture Secretary yes. siya. Kasi Oo. nandyan lahat ng smuggling eh. Gosh. Di ba? Huwag niyong kalimutan. Sibuyas, una na naman ng sibuyas. Tapos, anong tawag doon? Garlic ba yon? Garlic, Yung kamatis. kamatis. Mga sili pepper. Oo, Diba? yung mga sili. Mga sili. Ganun. Oo. Alam mo, kaya siya interesado sa Department of Agriculture. Kasi nandyan ang importation. Yan, At ang dollar, magkano ang dollar ngayon? Grabe. Magsi-67. Grabe. Kaya Sorry, ito, 60 ano na. more than 90% of our food and goods ay imported. At sa taas ng dollar ngayon, kaya po Luging-lugi tayo. tayo Wala tayong mataas ang presyo ng ating mga pagkain. Kasama na dyan ang bigas na ini-import pa galing sa Vietnam, galing sa Thailand. Wala nang value yung ating pera, Mother. At saka another topic, Mother. Nung nakarang Lunes, which is yesterday, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang reklamong impeachment na isinampa laban sa kanya dahil umano sa unconstitutional ito. Sa pamamagitan ng kanyang legal team na pinamumunuan ni Attorney Michael Poa, isinumitin ni Duterte ang kanyang tugon sa 4 na articles of impeachment na ipinadala ng Kamara de Representantes sa Senado na nagsisilbing impeachment court, Mother. May hanggang June 1 si VP Sara upang magsumite ng kanyang sagot sa reklamong impeachment. Ayon kay Poa, isa sa prayer nila ang maibasura ang mga paratang. May mga depekto o infirmities daw ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Totoo yun eh. Kitang-kita naman natin maleta-maleta, Kati, maleta-maletang dokumento. Hindi maleta-maletang pera. Correct. Alam mo, may nakausap ako. Sino man nakausap kong tao na sabi niya, yung friend daw niya, yung daw nagpapasok ng mga maleta galing China at kung saan-saan, yun daw talaga ang negosyo niya. Tapos binibenta niya sa mga wholesaler, ganyan-ganyan. Ito pong recent lang, wala na po siyang sales. Yeah. Yun pala, doon pala pumupunta yung mga maleta na yun. Nauso yung maleta-maleta. Biro mo yun. Pinapakyaw. Lahat ng pera o basura pinapasok sa maleta. Di, ang dami nga maletang bibilhin. Agree. Ang sinasabi ni VP Sara, ng mga lawyers niya, na i-dismiss na lang ang kanyang impeachment complaint dyan sa Senado, ay isa po yan sa mga legal remedies na allowed naman sa kanya. Hindi pa nga nakakonvene na ang impeachment court, nagsumpa na sila, pero hindi pa ho nakastart ang pre-trial bago mag-trial. Ngayon, ang sabi-sabi ng mga kalaban ng mga nina Senator
Marcoleta at si Senator Alan P. Peter na ito daw ang pag-aagawan ng Senate presidency ay dahil sa impeachment. Hindi po yan, palagay ko hindi po yan. Kasi po yung Senate presidency, importante yan doon sa investigasyon ng mga korupsyon sa Senate Blue Ribbon. Kasi kahit ano pong gawin itong grupong itong minority 11, ay hindi naman ho sila makakakuha talaga ng 16 votes to convict. Kasi sa konstitusyon natin, 2/3 vote po or 16 votes ang kailangan nila para mag-verdict ng guilty at matanggal sa pwesto si Vice President Sara. Kaya sa ngayon, nag-iisip-isip na sigurado ang BBM gang kung ano na naman ang pwede nilang gawin dahil 11 versus 11, wala naman hong titinag dyan. 11 versus 11, wala na hong titinag dyan, no? Kaya ang Senate presidency sa ngayon ay nakay Senate President Alan Cayetano pa rin. Kaya nagtatanong kasi po ang mga tao, paano yan attorney? Di wala na pong quorum yan. Wala pong quorum kasi nasa konstitusyon po na para magka-quorum ang Senado ay dapat po majority ng total number ng senador. Kahit po absent yung iba, nakabilang po yan sila sa quorum. So sa 24, ang quorum ay dapat minimum 13. Ngayon, walang quorum kung 11 lang mag-attend, walang quorum kung 11 lang din sa kabila ang mag-attend. Correct. Pero para makagana naman ng trabaho ang Senado, siguro naman ang minority leader, si Senator Soto, ay maka-attend naman ng session. Hindi po ba? Kaya para walang may quorum at makapagtrabaho na sila, total, nagrereklamo naman sila na dami daw trabaho, hindi sila makatrabaho, hindi mag-attend kayo. Hindi Pero ba? nakakatawa naman din kasi, mother na, nung ang tag sila nag-walk out, parang okay lang. Oo. Nung iniwan nila yung yung usapin sa plenaryo, nag-walk out lang sila. At nakita ko doon, may nakita akong video, sana nga hindi talaga yun siya, no? Si Sen. Mig Subiri nagyaya, tara na, let's go. Wala, matatalo na ito siguro sa bukid nun. Galit na galit na yung mga diba? Duterte supporters nun. Mindanao ang bukid nun eh. At tas kahapon na naman, Sayang. nagko-comment siya, marami tayong trabaho, ganun. You guys are so selective. Napaka-selective nyo. Pag pabor sa inyo, kayo mabuti. Kapag di nyo gusto, pasasamain nyo. Diba? Yung majority right now, they're just quiet. To begin with, diba? But ano ba ini-expect nyo? Magsisession pa sila, nahuli na nga ang kasama nila. Correct. Kung ako din naman na nandun ba't naman ako mag-attend ng session? Ihatin ko siya. Oo, Hatin diba? ko pa nga siya hanggang Sandigan Bayan Parang Diba? hindi talaga sila senador, no? They don't deserve to be seated there. Kasi tinatanong nila integridad. Pero the way they act, parang nasan yung integrity doon? Sinasabi mo nga, Diba? Kating, sinasabi na yung mga tao na, bakit kung kayo mag-walk out? Okay lang? Exactly. Hero kayo? Kung itong sila ang mag-walk out, masama sila? Ang sabi ng tatay ko sa English, what is good for the goose is good for the gander. English yan ha. Tsaka yung English speaking na kailangan na may twang ha. Kati, alam mo, British? nauso na itong twang. Yung British? Ano ba itong mga abogado ngayon ay meron ng twang? Oo nga, naalata ako. Huwag kayong ganyan, huwag kayong ganyan. At hindi lahat ng magaling mag-English matalino, ha? Pero freedom of speech, Kathy, kung Yeah. gusto niya ng British accent, Yeah. gusto niya ng American accent, pero yung pilit na pilit mo yung twang mo, ha? Hindi bibili ng tao yan. Hindi Correct. bibili ng tao yan. Kaya sabi ko nga, ano ba to ba? Para kumita ako, dapat meron na rin akong ilalabas na mga twang. Yeah. Mother, nabasa mo ba yung pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte? Si Kong Paulo po Duterte, na nanalo si PBBM sa presidential race noong 2022 dahil sa kanyang naging Ay, oo. katambal sa pagtakbo na si Vice President Sara Oo Duterte. naman, kaya natalo kami. Sabi nga po ni Kong Pulong, and I quote, tungkol sa sinabi mong wala kang sa pagtakbo kasama si Vice President Sara Duterte, tama ka dyan. Wala ka talagang dapat pagsisihan dahil simple lang ang katotohanan. Kung wala si Sara Duterte,
hindi mo sana napanalunan ang halalan sa ganoong kalaking lamang. Correct. Kasi Diba? nung tumakbo siyang Vice President yan si Bongbong against VP Lenny, nasa Commission on Elections pa ako, commissioner ako. Lamang na lamang sila dun sa Ilocos, siyempre, bayan nila malaki. yun, di ba? By 200,000 something votes. Pero ang lamang kasi ni Lenny sa bayan ko sa province ko, sa kay Bongbong ay 600,000 votes. Imagine, Layo. the margin. Ang lamang ni Ram Rojas against Duterte was 500,000 votes. Pero ang lamang ni Lenny sa kay BBM was 600,000 votes. Yan. At syempre sa Mindanao, nang na-cover ng Negros yung Ilocos votes, ang Mindanao naman ang sumulpot na nagbigay ng panalo kay BP Lenny by more than 200,000 votes. So, ibig sabihin, BBM, kung hindi ka naman sinamahan ng mga Duterte, Hindi ka mananalo. malamang hindi ka nga nanalo eh. Oo. Di ba? Kasi, paano ka naman mananalo kung yun lang ang baluarte mo, di ba? Correct. Ang lakas-lakas na rin ng pool ni Lenny nung sa huli na di ba? Grabe na yung mga rally, grabe na yung bandwagon. At saka napansin ko pala sa kampanya, yung ayaw hawakan ni BBM yung kamay ng tatay ni Mig Zubiri. Oo, nakita ko yun. Bakit kaya ganun? Parang may galit siya. Natalo yun, di ba? Oo, natalo. Oo, natalo yun. At saka, Mother, babalikan ko, may nagpo-float kasi, ewan ko kung totoo to, na si BBM daw, balak tumakbong Vice President, tapos Presidente daw po si Mayor Lenny Robredo. Naku, So, sus. may nagpo-float po, may lumulutang ho na ganyang story. Ano yan yung mga I don't ganyan- think Mayor Lenny will do that. Diba? Para naman siyang nagpakamatay. Oo, Ay, Mayor. parang namang lulukohin nyo na naman kami, kagaya nung dati na pag nanalo si Bongbong, isusuli ang mga ay magbabaha ng pera dahil lahat ng mga yaman nila ipamimigay nila sa mahihirap. Alam mo, kayo, you can fool the people once but you cannot fool them all the time. Every time. Tsaka, ano naman gagawin ni Lenny sa iyo as Vice President mo niya? Oo. Bakit pa siya tatakbo? Hindi ba? Kung ikaw lang din pala ang amo. Ay, Siya ang naku, hirap. BBM. Baon sa utang. Oo. Bibigay papasa mo yung problema. Oo, kaysa naman doon na ang galing-galing na ng Naga. Naging highly urbanized na nga di ba? Correct. She can do a lot there. And that's really her first love, I think, is local government. So, huwag kayo maniwala dyan. Dahil yung mga survey daw ay malapit na daw mahabol si Lenny, ganyan. So, si Lenny, pag may Marcos, mananalo, di ba? Actually, yan din ang dream yata ng mga ibang kasama dyan ni, kunyari, si Trillanes. Si Trillanes, di ba? Siya yung nagpo-promote niyan eh. Si Trillanes nagpo-promote niyan na sumama na lang ang Lenny at Marcos. Together. Ay nako, kawawa kayo. Parang yan ang totoong kain suka. Correct. Maling-mali. Wag na wag niyo po asahan yan at unfair na yan kay Mayor Lenny na pinupush nyo tapos pag parang Sa hindi huli. naman mananalo Iwan nyo. iiwanan nyo, di ba? Parang dapat naman sana ay isipin ninyo na kung ang panalo lang ang iniisip ninyo, kahit ano pa si Marcos, ganyan na. Kasama ang nangyayari sa ating ekonomiya at sa ating bansa, magmamarcos kayo. Para lang wag si Sara Duterte manalo. Mother, Maling-mali naman po yan. Dapat isipin po ninyo ang bansa natin. Mother, may iba tayo. No? Nakita ko kahapon sa Senado, may mga bisita doon sa VIP section area. Naglabas sila ng mga placards. Is it, bawal yun, di ba? Hindi Sa tama tagal yun. ko dyan sa Senado noon, I was Chief of Staff of Senator Miriam Santiago. I was also acting COS of Senate President Angara bago ako nagpuntang Harvard. Naging consultant pa ako dyan
First time ko nakita yan, na inalaw yung may placard-placard. 'Di ba? Parang sa akin pambabastos. At saka ang nakakapagtaka doon, bakit? Eto ako dati, mother, naintindihan ko na merong anti-administration, yung mga makakaliwa na yung dating totoong paglalaban. Ngayon hindi na eh. Kasi nakita ko talaga yung aspeto ng divide and conquer at panggugulo. And ang hindi ko maintindihan, bakit nakakapasok yung mga katulad nila sa sa loob ng isang institusyon ng gobyerno na nandiyan ang mga leader natin. Paano kung may mga gagawin yan, di ba? Dapat tong Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, Philippine Marines, yung mga kapulisan, dapat bantayan na yan ng mabuti. Lalo yung mga NPA, yung mga makakaliwa align na politician, di ba? Kasi nakita ko talaga masyado na silang masyado na silang Talaga malalaki sa loob. palang plano nila magdala ng placards. Sino nagpapasok? Kaninong bisita ang mga yan? Syempre, bisita nila yan, kinakamayan nila. Kinakamayan nila Bisita nila Tulfo ba yan? Sino Nila yan? Kiko Pangilinan, ni Alam Mig niyo, Subiri, mahirap lang kasi sagutin tong Sherwin mga Gatchalian. matatanda na eh. Kasi baka sabihin nila, bastos naman ako pag sinagot ko yung mga ito eh. Ang ayaw ko lang dyan, yung they're calling for the resignation of Senate President Alan Peter Cayetano while inside the Senate. Not only that, bakit ang ingay-ingay nila ng pag-resignin yung Senate President ngayon na si Senator Alan Peter Cayetano? Pero bakit ang tatahimik ninyo sa nakawan sa gobyerno? BBM resign. 'Di ba? Ipinaparesign nyo si Alan Peter, pero never kayo nagsasabi na BBM resign. Exactly. Diba? Diba? Na si BBM naman ang punot dulo nitong mga nakawan na ito. O bakit di nyo rin yung mga kasama nyo dyan sa Kongreso? Kung talagang ang pinapanindigan nila is para sa bayan at pagmamalasakit sa taong bayan, bakit hindi rin nag-iingay sa Kongreso? Siguro ang solusyon dyan talaga, Kati, snap election. Ako din. Sabi, kung ganyan naman kayo na ayaw nyo naman sumigaw ng BBM resign, pati nga doon sa EDSA, binawal nyo kami. Kaya nga hindi na ako pumunta. First time, hindi ako pumunta eh. Yung mga tao doon na di pa yata tao yun nung nag-EDSA kami eh. Sila na ngayon namumuno doon. Ayaw ng BBM resign. Ay, ganito na lang. Tayong lahat, sabay na lang tayo, magsigaw tayo ng snap election na lang. Di ba? Sige, snap election na lang. Pati senador. Yung national offices kasi ang congressman local yun eh. Di ba? Local yun. President, vice president, lahat ng senador, snap election tayo. Lahat tayo sigaw ng ganun para fair. Di ba? Snap election din yung pati ang posisyon ng vice president. Open lahat. Kaya para naman po, fair naman po na ang problema talaga natin ngayon ay ang corruption, inflation, Diyos ko, smuggling. Ano ba yan? And soon na talaga naman, maraming mawawala ng trabaho. Eto nga, mother. Unemployment, almost 3 million. Correct. Eto pa, mother, may bago. Naghain na naman ang National Bureau of Investigation or NBI ng ethics complaint. Ethics na naman, laban sa controversial at favorite na nila na kinatawan ng ika-4 na distrito ng Cavite na si Congressman Francisco Barzaga sa Kamara ngayong Martes, today. Okay? Personal na inihain ni NBI Director Melvin Matibag ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon kay Matibag, nagugat ang reklamo sa ilang social media post ni Barzaga kung saan iginiit nito na may tangkang pagpaslang sa mga senador na umano'y isinagawa ng NBI sa gitna ng standoff na naganap noong May 11. Yun yung may barilan. Ani Matibag, may 9 na post na aming napatunayan daw mula sa kanyang account kung saan inaakusahan niya ang mga miyembro ng NBI na nagtangkang magsagawa ng assassination sa Senado. Samantala, sa isang Facebook post naman, sinabi ni Barzaga na ang reklamong inihain ni Batibag ay ginawa umano sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, dapat nga kayo yung makasuhan kasi may binugbog din ho kayo na tauhan ng OSAA. Oo, tama. Diba? Oo, tama. Kawawa yun, ginagampanan lang niya yung trabaho niya. So, at saka government official po kayo. Ang ayaw ko dyan, Cathy, the NBI is using our taxpayers' money. They're being paid by the taxpayers.
Alam mo, malaking argumento yan sa ibang bansa like the United States. bawal Na yan. pag yung mga ahensya ng gobyerno ay gumagawa ng mga sobra na o kabalbalan, ang focus dyan is taxpayers' money. Di ba? Exactly. Oh, We are yun ang paying ginagastos. your salaries. We are paying your gasolina. We are paying all your, what do you call this? Pati nga pagkain nyo dyan, di ba? Pag meron kayong operations Na, ngayon, ano naman sa NBI? Kung magsabi ang isang congressman na sa tingin assassination, ko, yung pagpasok doon na ganyan ay sa tingin ko ay may assassination plot. Opinion niya yun ano naman ang masama dyan? Sinabi ba niya na I ordered these people to assassinate? Yeah. So and so? Or you ordered those people to assassinate so and so? Hindi ba? He was speaking in general and that is his freedom of speech. At saka bakit yung sinisingle out yan si Congressman Kiko Barsaga? Correct. Dahil matapang siya na maglabas na makatingin niya kabalbalan ng Correct. BBM gang. Tsaka ayaw po namin dyan, Attorney Matibag, maging fair ka naman, Attorney. Kasi ang taas naman ng posisyon mo. Kung ang dinidepensahan mo si BBM, dapat si BBM na po ang magreklamo. Bakit naman ito? Nasuspend na nga 2 times si Congressman Kiko, pailan mo pa sa ethics. Ngayon, isang tanong dyan, pwede ba ang another government agency ay mag-file ng ethics complaint against Congressman? I think this is the wrong remedy. I don't know about you there, Speaker, but I think this is the wrong remedy. He should be filing it with the fiscal. Bakit siya magpa-file dito sa ethics committee? Dapat congressman na nagpa-file dyan sa ethics committee. Ito pa. Congresswoman din ang asawa niya Oo, yun pala. Ito pala ang tandaan ninyo. Magbasa na lang kayo dyan, ha? Ang jurisprudence po sa successive na suspend sa isang congressman or isang mayor ay ang kaso ni Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Yan. Love na love ko yan. Ang kasong yan, nung nagtuturo ako ng local government code sa UP Law, because ang RTC judge dyan na nag-issue ng TRO against the DILG secretary was my father, Judge Sixto R. Guanzon of the RTC of Iloilo. And sinabi ni Judge Guanzon na nasuspend nyo na siya minsan Gusto nyo pa i-suspend nyo siya ulit? Tama ba yan? Continuous na yung suspension nyo. Hindi na yan tama because you're depriving the people their right of representation. You're depriving them of their services of the mayor that they elected. Pina-TRO sila ni Judge Guanzon, umakyat sila sa, of course, Supreme Court? hindi, umakyat sila sa, what do you call this, sa CA, yan, Committee of Ganzon versus Court of Appeals, and Ganzon won that case. Rodolfo Ganzon won that case. Dahil sinabi ng Supreme Court na you cannot suspend him successively. You will deprive the people of their right of representation. You will defeat the people's will. Yan po ang Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals na sana naman po ay mabasa ng mga abogado dyan na congressman at ang mga gustong-gusto talaga gawin hero itong si Kiko Barsaga. Meow, meow! Ganyan. Meow, meow. Ganun daw. Di ba? Ganun. Anyway, Mother, nabasa mo ba? May post si Attorney Levy Baligod kaninang umaga. This morning lang, kaugnay sa pagbawi ng invitation ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanya at ng Brave Marines dahil sa possibility na ipitin ng administrasyon ang mga senador ng majority bloc. Actually, parang ang feeling ko, kasi may subcommittee, baka naman si Sen. Rodante Marcoleta na ang mag-ano. Ano kaya yun? Hindi ko Saan kasi... ngayon suspended, ano? Oo. Hindi matutuloy mo na sa sa Webes. 4. Sana pupunta kami dyan Yung sa totoo lang, we'll go to the Senate on June 4 Pero ngayon, canceled na daw for now.
At ang issue doon ng minority bloc ay hindi daw pwede mag-create si SP Alan Cayetano ng subcommittee sa Blue Ribbon. Tama naman po. Pwede naman po mag-create. Oo nga. Halatang-halatang pinipigilan. Nako, na kayo specific dyan. lang sa flood control. Oo, Di ba? Para oo. talagang yun lang ang trabaho niya para mapabilis. No? At saka nakafocus yung subcommittee doon sa kanyang findings doon sa investigation ng flood control. Kaya ito pong speech ni... Sabi, may privilege speech na mamaya si Martin Romualdez. Today. Kaya nga, abangan natin yan. Today, naman, baka hapon pa dapat yan, di ba? Sabi today daw eh. Kaya Today. ako, excited ako dyan kasi alam nyo, ngayon Team Martin na ako eh. Team Martin. Gusto ko Team Martin na ako. Gusto ko, yung Go Martin! Yung sabi ni Go Martin Martin. sabi ni Martin ay, I will not go Down. alone. Go down Oo, alone. I will, dagdagan ko na lang I will take them with me. Yan. Dagdagan Sinabi natin. niya na executive daw, nag-i-enforce niya. Bakit siya ang mastermind? Saka nabasa mo yung yung statement ng lawyer niya. Na. Yung yung statement ng lawyer niya na ang yung sila Martin Romualdez, hindi raw nila magagawa to ng sila lang. Oo, totoo Kailangan naman. daw ng executive. Oo, totoo Diba? naman. Ito kasi, conspiracy ito, the act of one is the act of all. Yun sinasabi ko na ang conspiracy dito, The act of one is the nanggaling pa doon sa DPWH, simula kasabwat ng mga congressman na ito at yung mga taga-Malacanang na pinasok sa National Expenditure Program or NEP ng DPWH at pinadala sa House Appropriations yes. Committee. Yes. Pero yung mga pinasok dyan sa unprogram funds, mga ganyan, Malacanang na yan lahat eh. Correct. Oo. Alam mo, mother, na-realize ko din, paano kaya kung BBM may control nung unprogram Oo. funds eh. paano kaya kung kaya pigil na pigil sila, takot din silang humarap si Martin sa Blue Ribbon, no? Oo. Paano kaya yung ganun, no? Ayaw nila din siguro Kasi di ba i-harap ayaw nun. patawag ni Lacson dati? Ay, totohanan na dapat ni Ombudsman Remulla, itong si Martin, yung brad niya sa Upsilon, ha? Totohanan mo na yan, Ombudsman Boying. Kasi, he is already threatening na he'll take you down. I will not go alone, sabi niya. I will take them with Everyone. me. Yeah. I'll take you with me. Marami akong alam sa administrasyon na ito, sabi niya. correct. Bay, kung ganyan, talagang hinahamon ka niya. But sabi niya, executive daw ang may kagagawa nito. Hindi nila magagawa ito on their own na walang executive. Totoo naman. Correct. Totoo naman. Correct. Kasi kahit anong padding niya dyan, ganyan-ganyan, kaya ayaw ilabas. Kaya tuloy si DBM Secretary Pangandaman ay nadamay na. Dapat nga, mother, bakit yung sila Pangandaman, sila Trijev, sila Bersamin? Wala no? Bakit walang kaso, no? Kasi it's part din sila na ito. Ito yung nakakagulat, di ba? Tinanggalan ng kaso yung mga DPWH na nagsugal, na itinapon ng pera sa casino, yung 400 million. Walang kaso. Absuelto agad? Wala Saan pang ka? trial? Absuelto Oo, na? diba? Habang yung mga what do you call this? Disclose doon sa Blue Ribbon Committee nakakulong. noon na si Diskaya ay naka-jail. Hindi lang nakakulong. yun, mother, no? Sa akin din kasi, halatang halata. Sana naman mali tayo. Mali ang ating kutob na gagamitin tong mga to para magturo ng mga maling kasabwat. Okay. Diba? That's another angle, ha? Pero, ang tanong nga ni Governor Chavit Singson declare si Ombudsman na kakasuhan si Martin, bakit hanggang ngayon wala? Tama. Oh. Tama naman. Kasi magtataka rin naman kayo, mga kababayan, bakit sa tagal, ang dami nga, again, babalikan natin, nung panahon na nag-iimbestiga si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, ang daming binanggit na pangalan doon. Ni isa doon, ha? Halos walang kinasuhan. Yung tinuro nga ng mga contractor, hindi kinasuhan. Sila pa ngayon ang nakalabas. Yung mga contractor nakakulong. Yun. Di ba? Itong
Itong si Bernardo, state witness agad. Tingnan mo naman sa laki. Yan ba yung malaki ang katawan? Yan ba si Bernardo? Ayan. Ah, yan. Oh, si Diskaya yan, no? Yung Bernardo yung malaki. Oh. Safety na pala yun. Ha? Yun Diba? din ang nagsabi na si Bong Revilla daw ay tumanggap ng maleta sa kanya. Oo. Ha? Oo. Yan. Yan ba yan? Parang yan. Siya si ano? Sino ba yan? Hindi, yan si Bernardo. Alcantara atay malaki. Tama ba? Tapos ngayon, si Secretary Bunuan ay nasa hospital na po. Yes. Hospital arrest na po. Oo. Diba? Kaya... Tumaas ang alta presyon. Oo, kasi yan talaga hindi niya pwedeng iwasan yan. Kung ako kay Secretary Bonoan, Secretary, nakaladkad na yung pangalan mo dito. Huwag ko kayong papayag na ganituhin lang kayo. Kasi kung ang katotohanan, na isa lang din naman kayo sa nautusan, is dapat to talaga ituro nyo na kung sino yung mga nag-utos or sino talaga yung dahilan kung bakit nangyari to sa ating bansa. Sa tingin ko, kumita naman talaga si Secretary Bonoan. Sa tingin ko kasi hindi talaga pwedeng gawin nila yan na hindi yan nag-go signal ang secretary kasi pag nabuking sila, edi laking kaguluhan. Hindi ba? Yeah, pero naman, Secretary Bonoan, in your sunset years, why don't you just do the right thing for the sake of your grandchildren? Tama. Sabihin mo na, Secretary, ang totoo. Sabihin mo na kung paano nagawa itong mga Paano ghost nag-umpisa? projects. Sino mga nag-request dito sa iyo? Sino ang nakinabang dito? Sino ang nakatanggap ng pera? At hindi naman pwedeng si Bernardo lang ang state witness. Kung ikaw ay mag-offer na ikaw mag-state witness, qualified ka naman because you are not the most guilty. Di ba? Oh. Pag sinabi mo ang mastermind, I see, ganyan. O hindi na ikaw ang most guilty. Huwag na ako kayong patatakot. Yan ang pakiusap ko kay Secretary Bonoan na in his sunset years, I do the right thing po for the sake of your children and your grandchildren. Tell us the truth. Tell us the truth. Let's put a stop to all this corruption in our country. Because ito po ang simula't dulo ng kahirapan ng mga Pilipino, ang korupsyon. True. Oo. At saka, alam mo, ang tumanda na siya, no? Yung usually, yung iisipin mo, yung pa-retire ka, mag-iiwan ka ng magandang pangalan sa legasiya. Ang nakakalungkot doon is yung iisipin mo na matatapos tumanda ka na, tas you thought, okay ka. Tapos, paglabas mo or pati mga apo mo, mga anak mo, pinag-uusapan kayo ng mga tao na, ay nakakayayan, kasabwat yan dun sa mga malaking nakawan. Di ba ang hirap po nun, Secretary? Kailangan po talaga may managot. Oo, Alam nyo, sinasabi nga lagi ni Lee Kuan Yew kaya tayo hindi nakakausad sa korupsyon. Agree. Kasi walang nananagot. Exactly. Yan po kailangan ng reforma sa bayan natin at sa gobyerno na dapat managot sila para po matigil na itong pangkawat nila ng pera ng taong bayan. Alam mo, Mother, ang tawag nga daw sa bansa natin yung pambansang takip. Uy, pambansang takip. Bakit pambansang takip? Takipan ng takipan sa kalokohan. Oh, grabe. Okay, sa totoo lang, dito ang usaping walang kinatatakutan. Walang paligoy-ligoy. Sa totoo lang.